Huwag mong hahawakan ang pinto ng kotse ko. Baka mahawaan mo pa ng dumi at kuto ang mamahaling pintura nito. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Bawat salitang binitawan niya ay may kasamang pandidiri, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang makakarinig. Sa mga sandaling iyon, si Sabina ay nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinoprotektahan ang huling 5 pirasong pandesal na nasa loob ng kanyang basket. Ang kanyang manipis na duster ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang mabigat na pasanin. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang mapupungay na mata ng kanyang anak na si Nico na naghihintay sa kanya sa kanilang barong-barong. Kanina pa siya nagbibilang ng barya sa kanyang isipan. Sinusuma kung sasapat ba ang kinita niya para sa gamot ni Nico na kanina pa inuubo. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila naging abo sa isang iglap. Dahil sa pagsinghal ng lalaking nasa harap niya, ramdam ni Sabina ang mainit na likido na humahalo sa malamig na patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga luha na hindi na niya nagawang pigilin. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, tuyot na tuyot sa kabila ng basang paligid, at ang bawat hininga niya ay may kasamang kirot na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Hindi niya magawang iangat ang kanyang paningin. Nakatitig lamang siya sa makintab at itim na sapatos ni Rafael na ni isang patak ng putik ay walang bahid, habang ang kanyang sariling tsinelas ay pudpud na at halos humiwalay na ang swelas. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang halaga, ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao, na tila ba ang kanyang buong buhay ay binuo lamang para tapakan ng mga taong katulad ni Rafael. Ang bawat barya na nahulog mula sa kanyang palad patungo sa maduming tubig sa kalsada ay tila tunog ng kanyang mga pangarap na isa-isang naglalaho. Ang kirot ay hindi lamang dahil sa gutom o lamig, kundi dahil sa katotohanang ang taong nanliliit sa kanya ngayon ay ang siya ring simbolo ng lahat ng hirap na dinanas niya sa nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay naging manhid na, hindi na maramdaman ang hapdi ng pagkakasubsob sa semento dahil ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkawasak ng kanyang dangal na pilit niyang itinatawid para lamang sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kalsadang iyon, habang ang usok mula sa tambutso ng mamahaling sasakyan ay bumabalot sa kanya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sabina. Hanggang kailan kailangang lunukin ng isang ina ang pait ng pang-aalipusta para lamang matikman ng kanyang anak ang tamis ng kahit isang pirasong tinapay? Tumayo si Rafael at bago pumasok sa loob ng sasakyan ay naglabas siya ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. Hindi niya ito iniabot. Sa halip ay binitawan niya ito at hinayaang liparin ng hangin bago lumapag sa putikan sa paanan ni Sabina. Kasunod nito ay ang malakas na pagsasara ng pinto ng sasakyan na tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Ang ugong ng makina ay unti-unting lumayo. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng madilim na langit, yakap ang kanyang basket na wala ng laman, kundi basang harina at pait. Dahan-dahang pinulot ni Sabina ang pera na ngayon ay nabahiran na ng dumi. Ang bawat sentimetro ng kanyang balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom sa tindi ng hiya. Ngunit habang tinititigan niya ang maduming papel, naisip niya ang mukha ni Nico. Ang kanyang pagmamahal sa anak ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang sumusuko sa lupit ng mundo. Nang makarating siya sa harap ng kanilang maliit na silid na gawa sa pinagtagpit-tagping yero at plywood, hindi agad pumasok si Sabina. Huminga siya ng malalim, pinahid ang mukha, at pinilit na itago ang bakas ng pait. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi ang ubo ni Nico ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay nagkakagulo. Ang lumang lamesa kung saan nakalagay
Ang mga kinakalawang na piyesa ng computer na pinaghirapang ipunin ni Nico ay nakataob. Ang kaisa-isang ilawan ay basag sa sahig. At si Nico, ang kanyang munting henyo, ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang muka ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay blangko. Nakatitig sa kawalan, Nay. Ang tanging sambit ng bata sa boses na halos hindi marinig. Isang boses na puno ng takot na kailanman ay hindi pa narinig ni Sabina. Wala na po. Kinuha nila ang lahat. Sabi nila, magnanakaw daw ako. Nanigas ang buong katawan ni Sabina. Ang perang hawak niya, ang perang naging kapalit ng kanyang dangal kay Rafael, ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay tila tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat. Hindi lamang siya ang tinapakan sa araw na ito. Ang kanyang anak, ang tanging kayamanan na mayroon siya, ay kinuha na rin sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Huwag mo nang isipin ang mga gamit na, yan na, anak, ang mahalaga, buhay ka, ligtas ka. Ang boses ni Sabina ay gumaralgal habang hinahaplos niya ang namamagang pisngi ni Nico gamit ang dulo ng kanyang basang duster. Ang bawat dampi ng tela sa balat ng bata ay tila isang paghingi ng tawad. Tawad dahil wala siyang magawa laban sa mga taong may sapatos na hindi nababasa ng putik. Tawad dahil ang tanging maibibigay niya sa kanyang anak ay isang tahanang gawa sa mga itinapong pangarap ng iba. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang tunog ng ulan na bumubugbog sa bubong na yero ay tila isang malungkot na palakpakan. Walang ibang maririnig sa katahimikan kundi ang mabigat na paghinga ni Nico at ang paminsan-minsang pagtulo ng tubig mula sa butas na kisame patungo sa isang kalawanging lata. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang matunog na paalala na ang kanilang mundo ay unti-unti nang nilalamon ng baha ng kawalang pag-asa. Tumingin si Nico sa paligid, sa kanyang mga kaibigan, mga lumang circuit board na kulay berde, mga kable na tila mga ugat na binunot sa lupa, at ang monitor na basag na ang salamin. Para sa ibang tao, ito ay basura. Para sa mga taong katulad ni Rafael Montenegro, ito ay kalat na dapat walisin. Ngunit para kay Nico, bawat pirasong yon ay may boses, may kwento, at may kakayahang kumonekta sa mundong hindi siya tinatanggap. Nay, hindi lang po ito mga basura. Bulong ni Nico, habang pilit na inaabot ang isang maliit na bahagi ng computer na may nakadikit na lumang speaker. Ito ang huling alaala mula sa lumang radyo ng kanyang ama. Dito ko nararamdaman na hindi tayo mahirap. Dito, nakakausap ko ang buong mundo kahit nandito lang tayo sa gilid ng airport. Pero bakit galit na galit sila? Bakit kailangang sirain pati ang mga bagay na wala namang halaga sa kanila? Hindi nakasagot si Sabina. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pamilyar na hapdi ng utang na loob sa tadhana na tila kailanman ay hindi niya mababayaran. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at magaspang dahil sa pagtitinda sa ilalim ng init at ulan, ay dahan-dahang nanginginig. Gusto niyang sabihin kay Nico na ang mundo ay sadyang malupit sa mga taong walang boses, ngunit ayaw niyang patayin ang natitirang kislap sa mga mata ng bata. Dahan-dahang tumayo si Nico at lumapit sa kaisa-isang laptop na hindi tuluyang nawasak dahil nakatago ito sa ilalim ng kanyang banig. Ito ay isang luma at pinagtagpi-tagping makina. Puno ng mga sticker na kupas na at mga tornilyong hindi magkakapareho. Nang pindutin niya ang switch, ang mahinang ugong ng fan ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong pasyente. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Nico, nagbibigay ng isang misteryosong anyo sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid. May nakita ako kanina. Nay, bago nila ako saktan, sabi ni Nico, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig, malayo sa boses ng isang 12 taong gulang na bata.
Pumasok ako sa network ng airport para lang tingnan kung bakit laging nag-i-error ang signal ko. Pero may nakita akong ibang tao sa loob. Isang anino sa system na dahan-dahang kinakain ang lahat ng file. Napakunot ang noo ni Sabina. Hindi lubos na nauunawaan ang sinasabi ng anak, ngunit nararamdaman ang bigat ng panganib. Ang bawat pagkurap ng screen ay tila isang babala. Sa labas, ang tunog ng mga eroplanong lumilipad ay nagbibigay ng isang nakayanig na yanig sa kanilang dingding na tila ba ang buong mundo ay nagmamadaling iwanan sila sa putikan. Biglang bumilis ang pagtakbo ng mga letra sa screen ng laptop ni Nico. Ang mga numerong kulay berde ay tila mga uod na gumagapang sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan ng mga code, isang pangalan ang lumitaw, malinaw at nakakatakot sa paningin ni Sabina. Protocol Montenegro activated. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard, lumilikha ng mabilis at ritmikong tunog ng pagpindot na tila isang huling depensa sa isang digmaan. Nay, hindi ito aksidente. Ang code na ito, parang ginawa ito para sirain ang lahat ng system ng security sa airport. At ang ginamit nilang source code, pamilyar sa akin. Galing ito sa mga lumang server na itinapon na nila last month. Bumalik sa isipan ni Sabina ang mukha ni Rafael kanina. Ang mapanuring mga mata, ang mapait na ngiti, at ang paraan ng pagtapon niya ng pera sa putikan. Ang lahat ba ng ito ay bahagi ng isang mas malaking laro? Ang kanila bang paghihirap ay hindi lamang dahil sa kamalasan, kundi dahil sa isang planadong kasamaan? Nay, kailangan nating gawin ang isang bagay. Sabi ni Nico habang nakatitig sa screen na ngayon ay nagpapakita na ng isang countdown na kulay pula. Kapag hindi ito nahinto, magkakabangga-bangga ang mga eroplano sa itaas. Maraming mamamatay. Tiningnan ni Sabina ang kanyang anak, ang batang biktima ng karahasan, ang batang tinawag na basura, ang batang ngayon ay may hawak ng libu-libong buhay sa kanyang maliliit na kamay. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang isang inang walang kapangyarihan ay naging isang bantay sa pintuan ng katotohanan. Ano ang kailangan mong gawin, Nico? Tanong ni Sabina. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Kailangan kong makapasok sa main server room ng airport, Nay. Doon ko lang mai-insert ang pangontra ko. Pero alam niyo namang hindi ako papapasukin doon. Mukha akong basurero sa paningin nila. Huminga ng malalim si Sabina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng paltos. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng malalaking ilaw ng Manila Airport na kumikislap sa malayo. Tila isang bituin na hindi maabot ng mga taong nasa lupa. Gagawa tayo ng paraan, anak, bulong ni Sabina. Kahit kailangang lumuhod ako muli, kahit kailangang lunukin ko ang lahat ng dumi, hindi ko hahayaang ang talino mo ay maging dahilan lang ng iyong kapahamakan. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang malakas at marahas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kamaong tumatama sa kanilang marupok na pinto ay tila isang babala na ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang iniisip. Sabina Morales! Nico Morales! Buksan niyo ang pintong ito! Pulis ito! Nagkatinginan ang mag-ina. Ang asul na liwanag mula sa laptop ay biglang namatay. Iniwan sila sa ganap na kadiliman. Ang tanging natira ay ang tunog ng ulan at ang mabilis na kabog ng kanilang mga puso. Sino ang nagsumbong sa kanila? At bakit sa gitna ng ganitong oras, ang hustisya ay tila mas mabilis pang kumilos laban sa mga mahihirap kaysa sa mga tunay na kriminal? Sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, ang bango ng mamahaling jasmine at sariwang bulaklak ay sapat na upang malunod ang anumang bakas ng amoy ng ulan at putik mula sa labas. Ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang sa ginto at marmol, isang mundo kung saan ang kahirapan ay tila isang malayong alamat na hindi kailanman dapat makatapak sa kanilang malalambot na alpombra. Doon,
Sa gitna ng katahimikan ng kanyang malawak na sala, nakaupo si Doña Celestina Montenegro, isang babaeng ang ganda ay kasing lamig ng asero at ang mga mata ay kasing talim ng basag na kristal. Dahan-dahan niyang inilapag ang porselanang tasa ng tsaa sa lamesang gawa sa ivory. Ang mahinang tunog ng pagdait ng seramika sa matigas na ibabaw ay tila isang hudyat ng awtoridad sa loob ng silid. Ni hindi niya nilingon ang kanyang anak na si Rafael na kanina pa nakatayo sa kanyang harap. Bakas ang pagkabalisa sa mukha habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang sutlang panyo. Rafael, ang bawat pagkakamali ay may katapat na halaga. Ang boses ni Celestina ay mababa, malumanay, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Sinabi ko sa iyo na linisin mo ang lahat ng bakas. Ngunit bakit may isang batang basurero ang nakakialam sa ating mga plano? Isang batang walang pangalan mula sa isang lugar na hindi ko man lang gustong tignan sa mapa. Mama, inaayos na po ang lahat. Mabilis na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangangatal sa takot. Ang mga pulis ay nasa kanila na ngayon. Sisiguraduhin kong hindi na makakapagsalita ang batang iyon. Gagamitin natin ang kanyang pag-hack sa system para palabasin na siya ang tunay na kriminal. Isang scapegoat, Mama. Walang maniniwala sa isang batang nakatira sa tabi ng rails. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Tumayo siya ng may dignidad. Ang kanyang mahabang sutlang gown ay tila isang alon na sumusunod sa bawat hakbang niya patungo sa bintana. Mula roon, makikita ang malalayong ilaw ng airport, ang kumpanyang balak nilang kontrolin sa pamamagitan ng takot at teknolohiya. Hindi lang ang bata ang problema, Rafael, sabi ni Celestina habang hinahaplos ang kanyang perlas na kwintas. Ang ina niya, si Sabina Morales. Sa dinami-rami ng taong makakabangga natin, bakit ang babaeng yun pa? Tila ba ang tadhana ay mahilig magbiro at ibalik sa atin ang mga basurang matagal na nating itinapon? Sandaling natigilan si Rafael. Kilala niyo po ang babaeng yon? Ang tindera ng pandesal. Lumingon si Celestina. Ang kanyang paningin ay puno ng puot na tila isang apoy na matagal nang nagbabaga sa ilalim ng malamig na abo. Si Sabina ay isang anino mula sa nakaraan na hindi ko hinayaang maging liwanag. Siya ang dating katulong na nangarap ng higit pa sa nararapat sa kanya. Akala niya ay makakatakas siya. Akala niya ay sapat na ang magtago sa hirap. Ngunit ang mga taong katulad nila ay parang mga peste. Kahit gaano mo tapakan, pilit pa ring bumabangon. Lumapit si Celestina kay Rafael at hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pagkontrol. Rafael, tandaan mo ito. Ang mundong kinalalagyan natin ay hindi para sa lahat. Tayo ang gumagawa ng katotohanan. Kung sasabihin nating ang batang iyon ang sumira sa airport, iyon ang magiging katotohanan. Walang puwang ang awa sa mga taong walang halaga. Ang isang ina na handang magsakripisyo ay madaling sirain kapag ang kinalalagyan niya ay ang pinakamababang bahagi ng lipunan. Kinuha ni Celestina ang isang folder mula sa lamesa at binuksan ito. Doon ay makikita ang larawan ni Sabina na kuha mula sa isang lumang surveillance camera. Pagod, hulas, ngunit may mga matang puno ng determinasyon. Kinuha ni Celestina ang isang lighter at dahan-dahang sinunog ang dulo ng larawan. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mukha ni Sabina hanggang sa maging abo na lamang ito. Ipadala mo ang mga ebidensyang ginawa natin sa mga media outlets. Utos ni Celestina habang pinapanood ang huling bahagi ng abo na malaglag sa sahig. Gusto kong bukas ng umaga, ang buong bansa ay kinamumuhian ng mag-inang yan. Gawin mo silang halimaw sa mata ng publiko. At kapag wala na silang matakbuhan, kapag ang lahat ng pinto ay sarado na para sa kanila, doon natin sila tuluyang lulunurin. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalamunan ng matandang babae.
Isang tunog na mas nakakatakot pa kaysa sa kulog sa labas. Para kay Celestina, ang pagsira kay Sabina ay hindi lamang bahagi ng negosyo. Ito ay isang personal na tagumpay, isang pagpapatunay na ang kapangyarihan at pera ay palaging mananalo laban sa dangal at pag-ibig. Habang nagpapatuloy ang marangyang hapunan sa mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, ang mga sirena ng pulis ay patuloy na umaaling-awngaw, papalapit ng papalapit sa isang maliit na barong-barong na malapit ng gumuho. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Celestina. Ang isang inang nawalan na ng lahat ay wala nang dapat pang katakutan. At ang apoy na sinindihan niya ngayon ay maaaring ang siya ring apoy na tutupok sa kanyang sariling kaharian. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Pagkatapos makinig ng ilang segundo, namutla ang kanyang muka at lumingon sa kanyang ina. "Mama, may problema po," bulong ni Rafael. Ang laptop ng bata, hindi nakuha ng mga pulis. May nakakuha rito bago pa sila makapasok. Ang baso ng alak sa kamay ni Celestina ay dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak hanggang sa marinig ang mahinang pagkutitap ng kristal na tila malapit ng mabasag. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. "Sino? Sinong mangangahas na humarang sa akin? Dito ka nababagay, Sabina, sa ilalim ng aking mga paa, sa gitna ng dumi na iyong pinagmulan." Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang malamig na hanging amihan na dumaan sa batok ni Sabina, nagdala ng kilabot na mas matindi pa sa lamig ng ulan sa labas. Nakatayo si Sabina sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mga Montenegro. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay basa pa rin, at ang kanyang lumang tsinelas ay nag-iwan ng bahagyang bakas ng putik sa puting-puting marmol na sahig. Ramdam niya ang bawat mapanghusgang tingin ng mga katulong sa paligid, ngunit wala siyang pakialam. Narito siya dahil sa desperasyon. Nakakulong si Nico at kailangan niya ng pambayad sa abogado. Isang halagang kahit kailan ay hindi niya kikitain sa pagbebenta ng pandesal sa loob ng 10 taon. Isang malaking balde ng tubig na may matapang na kemikal at sabon ang itinulak ni Celestina sa harap ni Sabina gamit ang dulo ng kanyang mamahaling tungkod. Ang pagtama ng bakal na balde sa sahig ay lumikha ng isang matunog na alingawngaw na tila bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ang amoy ng chlorine ay agad na sumungad sa ilong ni Sabina, sapat na upang mahilo siya at mangilid ang kanyang luha. "Sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, hindi ba?" Ang mapait na tanong ni Celestina habang nakaupo sa isang silyang gawa sa inukit na kahoy. "Kung gayon, linisin mo ang buong pasilyo ng mansyong ito. Gamitin mo ang iyong mga kamay. Ayaw kong may makitang kahit isang mantsa. At kapag natapos mo ito ng maayos, baka sakaling maisipan kong bigyan ka ng tulong na hinihingi mo." Dahan-dahang lumuhod si Sabina. Ang sakit sa kanyang mga tuhod habang tumatama sa matigas na marmol ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang dangal na unti-unting nilalaso ng sitwasyong ito. Isinausaw niya ang kanyang mga kamay sa balde ng tubig. Agad na kumirot ang kanyang mga sugat at paltos mula sa pagtatrabaho sa kalsada dahil sa tindi ng sabon. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang balat, ang unti-unting pagbabalat ng kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat pagkuskos niya sa sahig, ang mukha ni Nico sa likod ng rehas ang kanyang nakikita. Ang bawat hapdi sa kanyang kamay ay iniaalay niya para sa kalayaan ng kanyang anak. Sa kanyang isipan, ang bawat dumi na tinatanggal niya sa mansyong ito ay tila ang mga kasalanang ibinibintang nila sa kanyang munting henyo. "Bakit ka tumigil? Kuskusin mo pa!" Sigaw ni Celestina nang mapansinin niyang bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Sabina. "Iyan ang hirap sa inyong mga mahihirap. Akala niyo ay sapat na ang konting pawis para kaawaan kayo. Sa mundong ito, Sabina, ang katulad mo ay kailangang dumanas ng matinding hirap bago makakuha ng kahit isang mumo ng pagkakataon."
Tumulo ang isang patak ng luha ni Sabina patungo sa mabubulang tubig sa sahig. Hindi niya ito pinahid. Hinayaan niyang humalo ang kanyang pait sa sabon na nagpapahirap sa kanya. Sa kabila ng panlalait, nananatiling tahimik si Sabina. Alam niya ang laro ni Celestina. Nais siyang pasabugin ng matanda. Nais siyang pagmukhain na nawawala sa katinoan upang lalong magkaroon ng dahilan na hiyain siya. Lumipas ang ilang oras. Ang likod ni Sabina ay tila mababali na sa tindi ng pagkakayuko at ang kanyang mga kamay ay kulay lila na sa tindi ng kemikal. Habang dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa dulo ng pasilyo malapit sa library, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Si Rafael iyon. Ang boses niya ay mahina. Tila may kinakausap sa telepono, ngunit sa sobrang tahimik ng mansyon ay malinaw itong nakakarating sa pandinig ni Sabina. Oo, huwag kang mag-alala, sabi ni Rafael. Ang kanyang tono ay puno ng kaba at pagmamadali. Ang backdoor access na itinago ko sa system ay hindi pa nila nahahanap. Akala ng security team ay na-fix na ang lahat. Pero ang totoo, may isang pinto pa ring bukas para sa atin. Basta siguraduhin mong ang lahat ng log files ay ituro sa IP address ng bata. Kapag nakuha na natin ang ransom money mula sa gobyerno, aalis na tayo rito. Nanigas ang buong katawan ni Sabina. Ang basahan sa kanyang kamay ay nalaglag at lumikha ng isang mahinang tunog sa basang sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang lahat ng hirap niya sa loob ng mansyong ito, ang pagluhod niya sa harap ni Celestina, ang pagtitiis sa hapdi ng sabon, lahat ng iyon ay nauwi sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kemikal. Ang mga Montenegro ang tunay na kriminal. Ginagamit nila ang talino ng kanyang anak upang pagtakpan ang kanilang sariling kasakiman. Dahan-dahang tumingala si Sabina at nakita niya ang refleksyon ni Doña Celestina sa makintab na dingding ng pasilyo. Ang matandang babae ay nakatayo sa dulo, nakangiti habang pinapanood si Sabina. Tila ba alam niya ang bawat salitang narinig nito at wala siyang pakialam kung anong gagawin ni Sabina rito. Narinig mo ba, Sabina? Bulong ni Celestina habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang tibok ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ni Sabina. Narinig mo ang katotohanang papatay sa inyong mag-ina? Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang maniniwala sa isang katulong na nagnanakaw ng impormasyon habang naglilinis ng sahig? Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Sabina ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa sakit, ay dahan-dahang humigpit ang pagkakasuntok sa basang-basahan. Hindi niyo po kami mapapatahimik habang buhay, Doña Celestina. Ang boses ni Sabina ay mahina, ngunit may dalang kapangyarihan na hindi kailanman mabibili ng pera. Lalong lumapad ang ngiti ni Celestina. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman mong ang abogadong inaasahan mo ay nasa ilalim na rin ng aking mga kamay. Ang mundo ni Sabina ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang tanging liwanag na inaasahan niya ay pinatay na rin bago pa man ito sumiklab. Walang puwang ang talino ng dukha sa likod ng rehas na ito, Aling Sabina. Ang mga pangarap ng anak mo ay mamatay na kasama ng mga ipis sa sahig na yan. Ang boses ng gwardiya sa detention center ay tila isang malat na ubo na humahalo sa amoy ng ihi at lumang semento. May kasama itong tawa, isang tawang puno ng pangungutya habang tinitignan ang mangkok ng malamig at malabnaw na lugaw na dala ni Sabina para sa kanyang anak. Nakatayo si Sabina sa harap ng makitid na rehas, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kabila ng rehas, nakaupo si Nico sa isang sulok. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa loob ng malaking kulungan.
Ang asul na pasa sa kanyang pisngi ay tila naging lila na. Isang permanenteng marka ng kawalang katarungang tinamo niya sa labas. Sa gitna ng dilim ng selda, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga mata ni Nico. Mga matang hindi nawawalan ng kislap ng talino, kahit na ang buong mundo ay pilit na itong pinapatay. Dahan-dahang inabot ni Sabina ang isang pirasong tinapay na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Ang huling pirasong hindi nabasa ng ulan at hindi nadumihan ng sabon mula sa mansyon ng mga Montenegro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang balat ay namumula at mahapdi dahil sa matapang na kemikal na ipinagamit sa kanya ni Doña Celestina. Bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila 1,000 saksak ng karayom, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang mukha. Ayaw niyang makita ng kanyang anak na siya ay durog na rin. "Kain ka na, anak," bulong ni Sabina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Huwag kang makinig sa kanila. Ang rehas na ito ay bakal lamang, ngunit ang isipan mo ay malaya. Walang sino mang makakapagkulong sa katotohanan. Tumingala si Nico at sa halip na kumain, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina sa pagitan ng mga rehas. Ramdam ng bata ang kagaspangan at ang init ng pamamaga ng balat ni Sabina. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Nico, ngunit agad niya itong pinahid. "Nay, nararamdaman niyo ba?" tanong ni Nico sa isang seryosong tono. Ang hangin, ang tunog ng mga eroplano sa labas. Hindi tama ang ritmo nila. May mali sa system ng airport. Sa labas ng detention center, ang gabi ay tila naging mas mabigat. Ang dagundong ng mga makina ng eroplano ay hindi na naging regular. Sa halip na isang maayos na serye ng mga pag-angat at paglapag, ang tunog ay naging magulo. Tila isang orkestra na nawalan ng konduktor. Ang bawat ugong ay may kasamang kakaibang panginginig na nararamdaman hanggang sa ilalim ng lupa. Biglang kumurap ang kaisa-isang bumbilya sa pasilyo ng kulungan. Ang liwanag ay naging dilaw, pagkatapos ay naging kulay kahel bago bumalik sa dati nitong kaputian. Ang tunog ng kuryenteng dumadaloy sa mga kable ay tila isang mahinang sipol na nagbababala ng isang pagsabog. Ang unang crack, bulong ni Nico habang nakatitig sa kisame. Ang code ni Rafael. Nagsisimula na itong lamunin ang sarili nito. Hindi niya alam na ang backdoor na ginawa niya ay may butas na hindi niya kayang takpan. "Nay, kapag bumagsak ang security grid, mawawala ang lahat ng komunikasyon. Magiging bulag ang mga piloto sa itaas." Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Sabina para sa kanyang anak ay nadagdagan ng isang mas malaking takot para sa libu-libong taong nasa loob ng mga sasakyang panghimpapawid. Naisip niya ang mga pamilyang naghihintay, ang mga anak na naghahanap sa kanilang mga magulang. Ang lahat ng ito ay nakataya dahil sa kasakiman ng isang pamilyang itinuturing ang mga tao na parang mga piyesa sa isang laro ng chess. "Nico, anong kailangan mong gawin?" tanong ni Sabina. Ang kanyang diwa ay tila nagising mula sa isang mahabang panaginip ng pait. "Kailangan ko ng access, Nay. Pero kahit makalabas ako rito, wala sa akin ang laptop ko. Kung sino man ang kumuha noon, siya lang ang may hawak ng susi para itigil ang Protocol Montenegro." Tiningnan ni Sabina ang bintana sa dulo ng pasilyo na nagpapakita ng malalayong ilaw ng Manila International Airport. Ang mga ilaw na yon ay tila mga bituing dahan-dahang namamatay. Sa loob ng kanyang puso, isang tanong ang hindi niya maiwasang isipin. Hanggang kailan mananatiling tahimik ang langit bago ito tuluyang gumuho sa aming lahat? Biglang, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog na hindi nanggaling sa ulan o sa eroplano. Isang sunod-sunod na mahihinang tunog ng pag-click ang narinig mula sa mga electronic lock ng mga selda. Ang bawat pinto ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Tila ba may isang invisible na kamay na nag-uutos sa kanila.
Ang mga gwardiya ay nagsimulang magsisigaw sa takot. Ang kanilang mga radyo ay naglabas lamang ng static na ingay na tila libu-libong insekto. Ang lahat ng teknolohiya ay tila nag-alsa laban sa kanilang mga amo. At sa isang iglap, ang lahat ng ilaw sa paligid ng airport, mga runway lights, mga beacon towers, at ang mahabang linya ng mga street lights na nagdurugtong sa lungsod ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay naging ganap, isang itim na kumot na bumalot sa lahat. Iniwan ang libu-libong tao sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng kadilimang iyon, naramdaman ni Sabina ang maliit na kamay ni Nico na mahigpit na humawak sa kanya. Nagsimula na, Nay. Ang bulong ni Nico na tila isang huling hininga. Ang dilim ay narito na. Isang pirasong basura na naging lason sa buong bansa. Iyan ang anak mo, Sabina. Ang boses ni Rafael Montenegro ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng kontroladong lamig ng airport terminal. Nakatayo siya sa harap ng malalaking monitor na ngayon ay puro pulang babala ang nakikita. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay naglalaro ang isang demonyong nagdiriwang. Sa labas ng glass walls, ang kaguluhan ay hindi na maikakaila. Ang mga tao ay naguunahan, ang mga boses ng mga natatakot na pasahero ay naghahalo-halo sa isang malaking dagundong ng kalituhan. Ngunit sa loob ng opisina, ang katahimikan ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Si Sabina ay nakatayo sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pag-apaw ng takot na tila isang baha sa loob ng kanyang puso. Hindi magagawa ni Nico ang ibinibintang niyo. Ang boses ni Sabina ay mahina, tila isang kandilang pilit na pinapatay ng hangin. Ang anak ko. Ang tanging alam niya ay ayusin ang mga bagay na sira. Hindi siya marunong manira ng buhay ng ibang tao. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael habang itinuturo niya ang isang screen na nagpapakita ng mga linya ng code na kulay berde. Tignan mo ito, Sabina. Ang lahat ng digital footprint ng pag-atake sa system ay nagmumula sa IP address ng lumang laptop ng anak mo. Ang laptop na ginawa niya mula sa mga nakaw na piyesa rito sa airport. Sa tingin mo ba, sa oras na lumabas ang mga pulis at ang media, may maniniwala sa kwento ng isang inang tindera? Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Sabina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol. Ginawa ko ito para sa iyo, Sabina. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng iyong dangal kapag ang buong mundo na ang bumabato sa iyo ng putik. Ang anak mo ay hindi henyo. Siya ay isang kriminal sa mata ng batas at ikaw ang inang nagpalaki sa isang halimaw. Ramdam ni Sabina ang pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Rafael ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang hininga. Naisip niya si Nico na nasa loob ng malamig na selda. Ang batang nangarap lamang na bigyan siya ng maayos na buhay. Ngayon ay ginagawang panakip sa kasalanan ng isang taong may kapangyarihan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Sabina. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Bakit kailangan mong gawin ito sa amin? Wala kaming kasalanan sa inyo. Ang pagkakaroon ng talino na higit sa iyong kalagayan ay isang kasalanan, Sabina. Bulong ni Rafael. Habang hinahawakan ng baba ni Sabina, pinipilit itong tumingin sa kanya. Sa mundong ito, ang mga katulad niyo ay dapat nananatili sa ibaba. Ang talino ni Nico ay isang banta sa akin at ang tanging paraan para mawala ang banta ay ang ibaon kayo sa kahihiyan. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok ang isang grupo ng mga armadong pulis kasama ang ilang mga cameramen mula sa iba't ibang istasyon ng balita. Ang biglaang pagpasok ng mga tao ay lumikha ng isang nakakasilaw na liwanag
mula sa mga camera flash. Tila bawat kislap ay isang hiwa sa pagkatao ni Sabina. Yan siya! Sigaw ni Rafael habang itinuturo si Sabina. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ng pekeng galit at pagkadismaya para sa mga kamera. Iyan ang ina ng hacker na sumisira sa ating airport. Nahuli ko siyang sinusubukang pakiusapan ako na huwag ituloy ang kaso laban sa kanyang anak kapalit ng pananahimik ko sa kanilang mga ilegal na gawain. Ang paligid ay naging isang malaking gulo. Ang mga mikropono ay itinulak sa mukha ni Sabina. Ang mga tanong na puno ng paghusga ay tila mga bala na tumatama sa kanya. Aling Sabina, totoo bang tinuruan niyo ang anak niyo na magnakaw ng data? Alam niyo ba na maraming buhay ang nasa panganib dahil sa ginawa ng anak niyo? Hindi nakapagsalita si Sabina. Ang tanging nagawa niya ay takpan ang kanyang mukha. Sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa mapanuring mga mata ng publiko. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng pintuan. Si Attorney Lorenzo Vargas, ang direktor ng teknolohiya, ay nakatayo doon. Nakatingin sa kanya na may halong pagdududa at habag. Sa isang iglap, naramdaman ni Sabina ang marahas na paghawak ng mga pulis sa kanyang braso. Sasama kayo sa amin sa presinto, Aling Sabina. May warrant of arrest na rin para sa inyo bilang kasabwat sa cyber-terrorism. Habang hinihila si Sabina palabas, nakita niya ang huling sulyap ni Rafael. Ang lalaki ay dahan-dahang kumaway, isang senyales ng pamamaalam sa kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang ni Sabina palayo sa opisina ay tila isang paglubog sa isang kumunoy na walang katapusan. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. At sa pagkakataong ito, tila wala nang sinumang darating para iligtas sila. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay nakahawak sa isang maliit na piraso ng papel. Isang code na isinulat ni Nico bago ito dalhin sa kulungan. Isang lihim na hindi pa nahahanap ni Rafael. Huwag ka nang umasa, Sabina. Ang buong bansa ay sinusumpa na ang pangalan niyo ng anak mo. Sa mata nila, kayo ang mga anay na sumira sa katahimikan ng himpapawid. Ang boses ng imbestigador sa loob ng presinto ay tila isang malamig na buhos ng tubig na may kasamang yelo, matalas at walang pakundangan. Ibinato niya sa lamesa ang isang tumpok ng mga dyaryo at tablet na nagpapakita ng mukha ni Sabina. Magulo ang buhok, puno ng luha at may headline na nagsasabing, "Inang terorista." Nakatira si Sabina sa isang matigas na silyang bakal. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nagkukuskos ng sahig ng mga Montenegro ay ngayon ay nakagapos na sa likod ng kanyang likuran. Ang bawat kislap ng fluorescent light sa kisame ay tila isang sampal sa kanyang mga mata. At ang amoy ng lumang papel at sigarilyo sa loob ng silid ay lalong nagpabigat sa kanyang bawat hininga. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Tila isang mabilis at desperadong tawag ng tulong na walang sino mang nakakarinig. Hindi kami terorista. Ang bulong ni Sabina, ang boses niya ay halos isang hininga na lamang. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukan. Ang anak ko, gusto lang niyang tumulong. Ang mga Montenegro, sila ang may gawa nito. Narinig ko sila. Isang malakas na tawa ng pangungutya ang sumabog sa loob ng maliit na silid. Narinig. Sino ang maniniwala sa pandinig ng isang basurera laban sa salita ng isang bilyonaryo? Sabina, tignan mo ang sarili mo. Tignan mo ang mga kamay mo, ang dumi mo sa paningin ng mundo. Dahan-dahang itinuon ni Sabina ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga daliri niya ay puno ng sugat at pamamaga mula sa matapang na kemikal na ipinagamit ni Celestina. Ang mga kuko niya ay may bakas pa rin ng itim na dumi mula sa kalsada. Sa gitna ng lahat ng ito, ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hapdi ay paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan.
Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Attorney Lorenzo Vargas. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang kahit anong emosyon na mababasa. Tumingin siya kay Sabina at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pag-asang sumilip sa puso ni Sabina ay agad ding namatay nang makita ang pag-iling ng abogado. Attorney Lorenzo, pakiusap, ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Sabina, ang kanyang boses ay naging isang hagulgol na pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, tila isang dahon sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sabina, mahirap ang kalagayan niyo, ang malamig na pahayag ni Lorenzo. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang laptop ni Nico. Ang publiko ay nagagalit. Kahit anong sabihin ko, ang ingay ng galit nila ay mas malakas kaysa sa katotohanan. At ang mga Montenegro, hindi sila titigil hanggat hindi kayo tuluyang nababaon. Doon na bumigay ang huling pader na nagpapanatili sa tatag ni Sabina. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lamang isang tunog. Ito ay isang panginginig ng buong pagkatao. Ang bawat hikbi ay may kasamang bigat ng 10 taon ng pagtitiis, ng pagtitinda sa ilalim ng araw, ng pagpapalaki sa isang anak, na ang tanging kasalanan ay ang pagiging matalino sa isang mundong mas pinahahalagahan ang pera kaysa sa katapatan. Ang hagulgol ni Sabina ay umaling-awngaw sa mga dingding ng presinto, isang tunog na puno ng pait at kawalang pag-asa. Ito ay ang tunog ng isang inang kinuha ang lahat, ang dangal, ang anak, at ang kinabukasan. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit at ang kanyang mukha ay nabasa na ng luha na tila walang katapusan ng daloy. Sa mga sandaling iyon, ang bawat tao sa presinto ay napahinto. Tila tinamaan ng talim ng kanyang pighati. Ngunit walang sino mang lumapit upang siya ay amuin. Nico. Ang huling bulong ni Sabina bago siya tuluyang mawalan ng lakas at mapayuko sa lamesa. Patawarin mo si nanay. Hindi kita naprotektahan. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, isang balita ang mabilis na kumalat sa loob ng presinto. Isang balitang magpapabago sa lahat. Attorney Lorenzo, may utos mula sa itaas. Sabi ng isang pulis na pumasok ng madalian. Ililipat na si Nico Morales sa isang high-security detention facility sa probinsya. Ngayon din, wala nang bisitang papayagan. Napaangat ang ulo ni Sabina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang paglilipat kay Nico ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Balak nilang ilayo ang kanyang anak upang wala nang makakita sa gagawin nilang pananakit dito. Hindi! Pakiusap! Huwag ang anak ko! Ang sigaw ni Sabina habang sinusubukan niyang tumayo kahit na nakagapos siya. Ang silya ay tumumba at lumikha ng isang malakas na tunog sa semento. Nico! Anak! Ngunit ang mga pintuan ay dahan-dahang sumasara at ang tunog ng mga sirena ng sasakyang maglalayo kay Nico ay nagsimulang lumakas. Tila isang huling paalam na humahati sa gabi. Ang katotohanan ay hindi laging sumisigaw sa gitna ng liwanag. Kung minsan, ito ay isang mahinang bulong lamang na nagmumula sa kailaliman ng basurang itinapon na ng lahat. Ito ang tanging iniisip ni Attorney Lorenzo Vargas habang nakatitig sa kung anong itinuturing ng marami na kalat sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang laptop ni Nico, isang makinaryang binuo mula sa mga kable na magkakaiba ang kulay, mga tornilyong kinakalawang, at isang monitor na may mahabang lamat, ay tila isang sugatang sundalo na pilit na bumabangon sa gitna ng digmaan. Dahan-dahang hinawakan ni Lorenzo ang gilid ng monitor. Ramdam niya ang magaspang na texture ng masking tape na ginamit ni Nico para pagtabi-tabihin ang mga bahagi nito. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng kanyang opisina ay tila nabasag ng isang kakaibang enerhiya. Nang muling mabuhay ang system, ang mahinang ugong ng fan ng computer
ay tila isang nahihirapang paghinga, isang huling hininga ng katapatan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Hindi makapaniwala si Lorenzo sa kanyang nakikita. Ang mga code na bumabagtas sa screen ay hindi gawa ng isang batang nais manira. Ang bawat linya, ang bawat utos, ay binuo ng may kakaibang pagmamahal sa lohika at kaligtasan. Ito ay hindi isang virus. Ito ay isang lunas, isang vaccine na ginawa ni Nico para harangan ang Protocol Montenegro na pilit na pumapasok sa system ng airport. Anak ng... Ang tanging nasambit ni Lorenzo habang dahan-dahang nanlalaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang harap ay hindi lamang isang laptop, kundi isang obra maestra ng isang henyong walang sapatos. Ang talino ni Nico ay tila isang bituin na nagniningning sa gitna ng pinakamaitim na burak. Agad na nagtungo si Lorenzo sa detention cell ni Sabina. Ang amoy ng malamig na semento at ang tunog ng kanyang mga sapatos sa pasilyo ay tila mga hudyat ng isang bagong pag-asa. Nang makita niya si Sabina, ang babae ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at nakatitig sa maliit na bintana kung saan aninag ang anino ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila isang krus na hindi na niya kayang pasanin. Sabina! Tawag ni Lorenzo sa isang malumanay na boses. Dahan-dahang tumingala si Sabina. Ang kanyang mga mata ay mapula at tuyo na dahil sa kawalan ng tulog at walang katapusang pag-iyak. Nang makita niya ang abogado, ang unang lumabas sa kanyang mga labi ay ang pangalan ng kanyang anak. Ang anak ko, Attorney Lorenzo. Kamusta ang anak ko? Lumuhod si Lorenzo para maging kapantay ang paningin ni Sabina. Nakita ko ang gawa ni Nico, Sabina. Ang anak mo ay hindi kriminal. Siya ang tanging taong nakakaalam kung paano ititigil ang lahat ng ito. Pero kailangan ko ng katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari sa mansyon? Humigpit ang pagkakahawak ni Sabina sa kanyang sariling mga braso. Ang bawat salita ni Rafael sa library ay tila muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Narinig ko po siya, attorney. Si Rafael, may kausap siya sa telepono tungkol sa isang backdoor sa system. Sinabi niya na ituturo nila ang lahat ng ebidensya kay Nico para makuha ang pera ng gobyerno. Ginagamit nila ang anak ko para pagtakpan ang sarili nilang dumi. Ang bawat salita ni Sabina ay may kasamang pait at hapdi. Tila bawat alaala ay isang hiwa sa kanyang puso. Pinilit nila akong maglinis ng sahig gamit ang kemikal na sumusunog sa balat ko habang pinaplano nila kung paano susunugin ang buhay ng anak ko. Napakuyom ang kamao ni Lorenzo. Ramdam niya ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan sa loob ng presinto ay biglang binalot ng isang mabigat at nakakasakal na aura. Ang tunog ng isang matigas na tungkod na tumatama sa sahig, isang ritmo na tila tibok ng puso ng isang demonyo, ay unti-unting lumalapit. Sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang anyo ni Doña Celestina Montenegro. Ang kanyang suot na itim na bestida at ang kanyang nagniningning na mga perlas ay tila isang insulto sa karumihan ng lugar na yon. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na tila mga kristal na handang pumatay. Napakahilig niyo talagang magbulong sa dilim. Ang boses ni Celestina ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa silid. Lumapit siya sa rehas at tumingin kay Sabina na may halong pandidiri at pagbabanta. Attorney Lorenzo, ang pagpanig sa mga basura ay hindi makakabuti sa iyong career. Sabi ni Celestina habang dahan-dahang hinahaplos ang bakal ng rehas gamit ang kanyang guwantes na sutla. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang paningin kay Sabina. Ang boses niya ay naging isang matalim na bulong na sapat na upang patigilin ang mundo. Sabina, ang mga taong masyadong maraming alam sa mundong ito ay mabilis na naglalaho sa mapa. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo kung anong mangyayari sa kanya sa probinsya kung itutuloy mo ang mga kwentong yan. Ang isang accident ay madaling mangyari sa loob ng isang high-security van.
Ramdam ni Sabina ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa tindi ng takot. Ang banta ni Celestina ay hindi lamang salita. Ito ay isang pangako ng kamatayan. Manahimik ka, Sabina, at baka hayaan ko pang huminga ang anak mo sa loob ng kulungan. Ang huling hirit ni Celestina bago dahan-dahang tumalikod. Ang bawat hakbang ng kanyang tungkod ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pag-asa. Naiwang nanginginig si Sabina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Lorenzo, ang kanyang mga mata ay humihingi ng tulong, ngunit sa likod nito ay naroon ang isang inang handang isakripisyo, kahit ang katotohanan para lamang manatiling buhay ang kanyang anak. Attorney, paano natin lalabanan ang isang halimaw na kayang kainin pati ang ating kinabukasan? Ang bawat barya ng dugong ito ay magiging lason sa iyong kaluluwa, Sabina. Ngunit ito lamang ang tanging paraan para makahinga pa ang anak mo bukas. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod sa katinoan ni Sabina. Sa harap ng marupok na lamesa sa loob ng silid panayam, inilapag ng matandang babae ang isang tsekeng may halagang hindi kayang bilangin ni Sabina sa loob ng buong buhay niya. Ang amoy ng sariwang tinta ng tseke ay humahalo sa amoy ng kalawang ng rehas, isang nakakasulasok na timpla ng yaman at dusa. Nakatitig lamang si Sabina sa puting papel. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may mga bakas pa rin ng sugat mula sa kemikal na ginamit niya sa mansyon, ay dahan-dahang nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, isang mabilis at masakit na pagpukpok sa kanyang dibdib. Tila isang babala na ang bawat desisyong gagawin niya sa mga sandaling ito ay magiging habambuhay na marka sa kanyang pagkatao. Isang pirma mo lang, Sabina. Muling udyok ni Celestina, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat hibla ng takot sa mukha ng ina. Aminin mo na ikaw ang nag-utos sa iyong anak. Sabihin mo na dahil sa kahirapan, naisipan mong perahan ng airport gamit ang talino ni Nico. Kapalit nito, bibigyan kita ng sapat na yaman para makapagsimula sa malayo. At ang pinakaimportante, makakasiguro ka na walang aksidenteng mangyayari kay Nico sa kanyang paglalakbay patungo sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sabina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Tumingin siya sa bintanang may mga rehas, kung saan aninag ang isang munting ibon na pilit na kumakawala sa gitna ng malakas na ulan. Naalala niya ang bawat gabing nag-aaral si Nico sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang barong-barong. Ang bawat ngiti ng bata kapag nagagawa niyang buhayin ang isang lumang radyo mula sa basura. Ang dangal ni Nico ay ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, ngunit ang buhay nito ay ang tanging bagay na hindi kayang isakripisyo ni Sabina. Gusto niyo po bang maging kriminal ang anak ko sa mata ng lahat, kapalit ng kanyang hininga? Ang tanong ni Sabina, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na tila humahati sa katahimikan ng silid. Gusto niyo pong mabuhay siya sa mundong ito na may tatak ng kahihiyang hindi naman sa kanya, para lamang manatiling malinis ang inyong pangalan? Tumayo si Celestina. Ang kanyang tungkod ay lumikha ng isang matigas at nakakarinding tunog sa sementong sahig. Huwag kang magmalinis, Sabina. Ang isang inang nagpapalaki ng anak sa basura ay wala ng karapatang magsalita tungkol sa dangal. Ang dangal ay para sa mga taong may kakayahang protektahan ito. Sa kalagayan mo, ang tanging pagpipilian mo ay ang maging matalino o ang maging isang martir na walang libingan. Dahan-dahang kinuha ni Sabina ang bolpen na nasa tabi ng tseke. Ang bawat daliri niya ay tila may nakabitin na mabigat na tingga. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pag-apaw ng luha na hindi na niya nagawang pigilin. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatama sa tseke,
Binabasa ang papel na simbolo ng kanyang pagsuko. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ni Nico, ang mga pangarap nito na maging isang engineer balang araw. Patawarin mo ako, Nico. Ang piping dalangin ni Sabina sa kanyang puso. Patawarin mo ang nanay kung ang tanging paraan para may bukas ka pa ay ang ibaon ka sa dilim ng kasinungalingang ito. Ngunit bago pa man dumait ang dulo ng bolpen sa papel, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa likuran ng pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na nagmamadali ay dahan-dahang lumakas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang balitang hindi inaasahan. "Huwag mong pipirmahan iyan, Sabina!" Ang sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na bumasag sa sumasakal na aura ni Celestina. Napatigil ang kamay ni Sabina. Tumingin siya kay Lorenzo at nakita niya ang isang maliit na memory drive na hawak ng abogado. "Nakita na namin ang taong kumuha ng laptop ni Nico bago ang mga pulis. At hindi niyo magugustuhan ang nakita namin sa loob ng mga deleted files, Doña Celestina." Ang mukha ni Celestina ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay napalitan ng isang hilaw na ekspresyon ng gulat at puot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Napatingin si Sabina sa tseke. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na puno ng sugat at huli ay kay Lorenzo. Isang kakaibang lakas ang dahan-dahang gumapang sa kanyang kalamnan. Ang isang inang handang isuko ang lahat para sa buhay ng anak ay nakahanap na ng paraan para ipaglaban pati ang dangal nito. Dahan-dahang pinunit ni Sabina ang tseke sa gitna ng silid. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong akala ay nabibili ang lahat. Ang buhay ni Nico ay hindi niyo pagmamay-ari, Doña Celestina. Ang boses ni Sabina ay hindi na nanginginig. At ang katotohanan ay hindi niyo kayang sunugin. Ngunit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, isang malakas na alarm ang biglang tumunog mula sa radyo ng mga pulis sa labas. Ang boses ng dispatcher ay puno ng takot. May sunog sa detention facility sa probinsya. Ang van na naglilipat sa mga preso na aksidente sa gitna ng daan. Ang bolpen sa kamay ni Sabina ay nalaglag at gumulong sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila muling gumuho, mas masakit at mas malupit kaysa sa anumang tadhana. "Tadhana, patay na ang anak ko. Pinatay niyo ang anak ko dahil hindi ako sumunod sa inyo." Ang sigaw ni Sabina ay hindi nagmula sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa na ngayon ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa katahimikan ng silid panayam. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matapang na pinunit ang tseke ni Doña Celestina, ay ngayon ay nakakapit sa kanyang sariling dibdib. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang pagbugso ng dugo mula sa isang sugat na hindi nakikita. Nakatayo lamang si Doña Celestina sa gilid. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng isang rebultong marmol. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang guwantes na sutla. Ang bawat galaw ay tila isang ritual ng isang taong sanay ng pumatay ng pag-asa. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis, gumaralgal na paghinga ni Sabina na tila isang hayop na nasugatan sa gitna ng parang. "Sinabi ko sa iyo, Sabina, ang bawat desisyon ay may halaga." Ang boses ni Celestina ay tila isang malamig na bulong na dumaan sa libingan. "Pinili mo ang iyong dangal kaysa sa buhay ng iyong anak. Ngayon, yakapin mo ang iyong dangal habang nilalamon ng apoy ang kaisa-isa mong kayamanan."
Bumagsak si Sabina sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang buto sa sementong sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat patak ng luha ay tila naging dugo sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Nico, ang kanyang munting henyo na nakulong sa gitna ng naglalagablab na apoy. Tinatawag ang kanyang pangalan habang walang sinumang tumutulong. Ang hapdi sa kanyang puso ay naging kasing tindi ng kemikal na sumunog sa kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang anumang tubig ang makakapaghugas sa sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Sabina ang isang mahigpit na hawak sa kanyang balikat. Si Attorney Lorenzo yon. Ang kanyang boses ay hindi puno ng pighati kundi ng isang kakaibang tensyon. Sabina, makinig ka sa akin. Huwag kang susuko ngayon. Bulong ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor ng kanyang daladalang tablet. Ang GPS ng van biglang nawala bago pa man mangyari ang pagsabog. At tignan mo ito, may isang signal na nagmumula sa isang lumang cell tower malapit sa crash site. Isang signal na binuo gamit ang isang frequency na tanging si Nico lang ang gumagamit. Napatigil ang paghagulgol ni Sabina. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Ngunit isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling sumiklab sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa braso ni Lorenzo. Buhay siya? Buhay ang anak ko? Ang tanong ni Sabina. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero may nagpapadala ng mensahe sa akin, sabi ni Lorenzo habang ipinapakita ang screen. Isang linya ng code ang lumitaw, mabilis at pamilyar. Nay, huwag kang iiyak. Ang apoy ay hindi kayang sunugin ang katotohanan. Isang malakas na panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Sabina. Sa mga sandaling iyon, ang inang nawasak ay dahan-dahang nabuo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat piraso ay naging kasing matigas ng asero. Tumayo si Sabina ng dahan-dahan. Ang kanyang likod na kanina ay nakayuko sa bigat ng dusa ay dahan-dahang tumuwid. Hinarap niya si Doña Celestina na ngayon ay bahagyang kumunot ang noo sa gulat. Nagkakamali kayo, Doña Celestina. Ang boses ni Sabina ay naging malamig. Kasing talim ng isang punyal na hinubog sa apoy ng impyerno. Akala niyo ay napatay niyo na ang lahat sa akin. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang inang wala ng matakbuhan ay ang pinakamapanganib na kalaban na makakaharap niyo. Lumapit si Sabina kay Celestina. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo. Ang apoy na sinindihan niyo para sa anak ko ay siya ring apoy na gagamitin ko para tupukin ang inyong mansyon, ang inyong pangalan, at ang inyong buong mundo. Hindi na ako luluhod sa inyo. Sa pagkakataong ito, kayo ang magmamakaawa sa paanan ng isang tindera. Hindi nakapagsalita si Celestina. Ang kanyang nagniningning na perlas ay tila nawalan ng kislap sa harap ng nagniningas na galit sa mga mata ni Sabina. Ang matandang babae ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang tungkod ay lumikha ng isang hindi maayos na ritmo sa sahig. Isang tunog ng takot na pilit niyang itinatago. Attorney Lorenzo, gawin natin ang dapat gawin, sabi ni Sabina nang hindi inaalis ang tingin kay Celestina. Ipakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang basurero kapag ang katotohanan na ang nagsalita. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang langit ay nananatiling madilim, tila nagbibigay daan sa isang mas malaking unos. Sa loob ng madilim na pasilyo ng presinto, ang anino ni Sabina ay naging mahaba at matatag. Ang pagbangon ay nagsimula na, hindi sa yaman, kundi sa isang paninindigang hindi kayang gunitain ng kahit anong ginto. Nico, hintayin mo si nanay, bulong ni Sabina sa kanyang puso. Tatabasin natin ang dilim na ito, magkasama. Patayin niyo ang lahat ng screen. Bakit ayaw tumigil ng lintik na code na yan?
Ang sigaw ni Rafael Montenegro ay tila isang desperadong alulong ng isang lobong nahulog sa sarili nitong bitag. Sa loob ng main control tower ng Manila International Airport, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng asero. Ang amoy ng uminit na mga kable at ang walang katapusang pagpula ng mga monitor ay lumilikha ng isang atmosfera ng nalalapit na kamatayan. Ang bawat digital na orasan ay tila bumibilang na lamang sa nalalabing sandali bago ang isang malaking trahedya sa himpapawid. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang mga pintuang salamin at pumasok si Sabina kasama si Attorney Lorenzo. Ang anyo ni Sabina ay malayo na sa basang tindera na nakaluhod sa putikan noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang lakas at ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi kayang yanigin ng anumang unos. Habang ang lahat ng mga engineer ay nagkakagulo, si Sabina ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay na puno ng sugat ay marahang dumait sa malamig na ibabaw ng main console. Ang kasakiman mo ang pumatay sa system na ito, Rafael. Ang boses ni Sabina ay kalmado ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng kidlat sa loob ng silid. Akala mo ay kaya mong kontrolin ang lahat dahil sa iyong yaman, pero nakalimutan mong ang pinakamalakas na puwersa sa mundong ito ay hindi pera, kundi ang katotohanan. Napalingon si Rafael, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Guwardiya! Ilabas ang basurerang iyan! Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Ang lahat ay nakatitig sa mga screen kung saan ang isang mensahe ay dahan-dahang nabubuo sa gitna ng mga pulang babala. Nay, narito na po ako. Hawak ko na ang pinto. Isang mahinang tunog ng static ang narinig mula sa mga speaker ng control tower. Pagkatapos, ang boses ni Nico, maliit, nanginginig, ngunit puno ng determinasyon, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi nyo na mabubuksan ang backdoor, Tito Rafael. Ang lahat ng ninakaw nyo sa gobyerno ay nakatala na sa main log files na hindi nyo kayang i-delete. Ang bawat pisong kinuha nyo ay katumbas ng bawat linyang isinusulat ko ngayon. Sa labas, sa madilim na himpapawid, ang mga ilaw ng mga eroplano ay tila mga ligaw na bituin na naghahanap ng mapaglalapagan. Isang malaking Boeing 747 ang dahan-dahang bumababa. Ngunit ang runway lights ay patuloy na kumukurap-kurap, tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. Nico, anak, makinig ka sa boses ni nanay. Bulong ni Sabina habang inilalapit ang kanyang mukha sa mikropono. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal ay ibinuhos niya sa mga salitang iyon. Huwag kang matakot sa dilim. Isipin mo ang mga gabi sa ating barong-barong habang nag-aayos ka ng radyo. Isipin mo ang bawat piraso na pinaghirapan nating buuin. Ikaw ang liwanag ngayon, Nico. Ikaw ang magdadala sa kanila sa lupa ng ligtas. Ramdam ng lahat sa silid ang tensyon. Ang mga kamay ni Nico, kahit hindi nila nakikita, ay tila sumasayaw sa keyboard ng kanyang lumang laptop sa isang tagong bodega, malapit sa crash site. Ang bawat pag-click ng keys ay tila tunog ng isang orasan na dahan-dahang itinutuwid ang takbo ng mundo. Hindi ko kaya, Nay. Masyadong mabilis ang virus. Ang boses ni Nico ay napalitan ng hikbi. Sinunog nila ang main firewall. Hindi ko na makita ang runway coordinates. Doon na naramdaman ni Sabina ang paninikip ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Rafael na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Tila isang daga na naghahanap ng malulusutan. Lumapit si Sabina sa monitor at nakita ang isang eroplanong mabilis na bumababa sa maling direksyon. Ang panganib ay hindi na lamang usapin ng teknolohiya. Ito ay usapin na ng buhay at kamatayan. Nico, gamitin mo ang boses ko bilang guide. Sigaw ni Sabina. Ang kanyang boses ay naging isang makapangyarihang himig na nagpatahimik sa buong control tower. Isara mo ang iyong mga mata
at pakinggan mo ang ritmo ng makina ng eroplano, katulad ng ritmo ng ating paghinga tuwing gabi. I-manual mo ang override gamit ang frequency ng lumang radyo ni Papa. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid sa loob ng ilang segundo na tila tumagal ng ilang taon. Ang bawat engineer ay nakahinto. Ang bawat opisyal ay nakatingin sa screen. Biglang, ang mga pulang monitor ay isa-isang naging kulay asul. Ang ingay ng mga static ay napalitan ng isang malinis at malinaw na signal. Ang runway lights sa labas ay sabay-sabay na nagliyab sa isang napakagandang puting liwanag, tila isang landas patungo sa langit. Ang malaking eroplano ay dahan-dahang humanay sa tamang direksyon. Nagawa ko, nanay. Ang bulong ni Nico na tila isang huling hininga ng pagod. Ligtas na sila. Isang malakas na hiyawan ng kagalakan ang sumabog sa control tower. Ngunit si Sabina ay nanatiling nakatayo ng tahimik. Ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang anak ay nagtagumpay. Ang basurero ay nagligtas sa libu-libong buhay. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig sa dulo ng silid. Si Rafael, sa kanyang huling desperasyon, ay kinuha ang isang upuang bakal at ibinato ito sa main server, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis ay mabilis na pumasok at pinalibutan siya. Tapos na ang laro, Rafael, sabi ni Lorenzo habang ipinapakita ang isang digital warrant. Subalit bago pa man madala si Rafael, lumingon siya kay Sabina na may puot na tila lason. Akala niyo ba ay panalo na kayo? Ang mama, hindi niya hahayaang mabulok ako rito. Sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang buhay ng anak mo sa labas. Napatigil si Sabina. Tumingin siya sa bintana kung saan dahan-dahan nang lumalapag ang unang eroplano. Ang tagumpay ay narito na, ngunit ang anino ng pamilya Montenegro ay tila hindi pa rin tuluyang nawawala. Biglang, ang signal sa monitor ni Nico ay muling kumurap. Isang bagong mensahe ang lumitaw na hindi nanggaling kay Nico. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Sabina. Ang apoy ay hindi pa ganap na namamatay. Naramdaman ni Sabina ang muling paglamig ng kanyang dugo. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ito ay nagpapalit lamang ng anyo. Hinding-hindi nyo kailanman mapapabagsak ang isang Montenegro gamit ang ingay ng mga hampas lupa. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matigas na pader ng yelo habang kinakausap niya ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang library. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong tungkod habang pinapanood ang nagkakagulong balita sa telebisyon. Para sa kanya, ang pagkakaresto kay Rafael ay isa lamang maliit na aberya na kayang ayusin ng kanyang pera at koneksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim na kanyang nilikha ay hindi na kayang itago ng kanyang nagniningning na mga alahas. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong ng kapangyarihan. Biglang, ang lahat ng monitor sa loob ng library, pati na ang malaking TV na kanina ay nagpapakita ng balita, ay biglang kumurap. Ang imahe ni Rafael na nakapuso ay napalitan ng isang mukha na hindi inaasahan ni Celestina. Isang mukha mula sa nakaraan, punong-puno ng dumi at paghihirap, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katotohanan. Si Sabina iyon. Nakatayo siya sa loob ng control tower at sa likod niya ay makikita ang mga pulis at ang mga ebidensyang hindi na kayang burahin. Doña Celestina, ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata, ang bawat sugat sa aking mga kamay, ay may katumbas na kabayaran ngayon. Ang boses ni Sabina ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang library, tila isang sumpa na dumating na upang maningil. Hindi lamang ang pagsira sa airport ang nakita ni Nico. Nahanap niya rin ang mga dokumento tungkol sa nakaw na lupa ng aking pamilya noong 30 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit kami naging pulubi ay ang inyong kasakiman. Nanigas ang buong katawan ni Celestina. Ang kanyang mapuputing daliri
ay dahan-dahang nanginginig habang nakakapit sa ivory na lamesa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundo na binuo sa kasinungalingan ay nagsimulang gumuho ng walang ingay. Ang bawat lihim na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga mamahaling alpombra ay dahan-dahang lumalabas sa screen, pinapanood ng buong bansa. Basura. Ang tanging naisambit ni Celestina, ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dating talim. Ito ay naging isang mahina at nanginginig na tunog ng isang taong nalulunod. Isang hamak na tindera lang ang sumira sa lahat ng ito. Hindi ito maaari. Dahan-dahan siyang tumayo, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Nang buksan niya ang pintuan ng library, hindi ang kanyang mga tauhan ang sumalubong sa kanya. Ang pasilyo ng mansyon ay puno na ng mga pulis. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na nakapasok sa gate ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang lahat ng karangyaan na kanyang ipinagmalaki ay naging isang malaking bilangguan sa isang iglap. Doña Celestina Montenegro, may warrant of arrest kami para sa inyo. Ang pahayag ng isang opisyal. Cyber-terrorism, plunder, at falsification of public documents, wala nang kawala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Celestina si Sabina na dahan-dahang lumalakad papasok sa mansyon. Ang tindera na dati ay nanginginig sa takot sa kanyang harap ay ngayon ay nakatayo nang may dangal na hindi kailanman magkakaroon ang isang Montenegro. Lumapit si Sabina sa matandang babae. Ang kanyang tingin ay puno ng habag kaysa sa galit. Ang tunay na dumi ay wala sa kalsada, Doña Celestina. Bulong ni Sabina, sapat na upang silang dalawa lamang ang makarinig. Ang tunay na dumi ay narito sa loob ng mansyong ito, sa puso ng taong hindi marunong magmahal. Dahan-dahang kinuha ng mga pulis ang mga kamay ni Celestina upang pusasan ito. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay tila ang huling tuldok sa kwento ng kanyang paghahari. Sa harap ng lahat, ang reyna ng kasinungalingan ay dahan-dahang ibinaba mula sa kanyang trono, hila-hila ang kanyang marangyang gown na ngayon ay nayuyurakan na ng mga sapatos ng mga taong kanyang minalait. Naiwang nakatayo si Sabina sa gitna ng malawak na sala. Ang bango ng mansyon ay tila naging amoy ng abo sa kanyang pandinig. Ang karma ay hindi dumating sa pamamagitan ng apoy o pagsabog, kundi sa pamamagitan ng isang payapang pagtatapos ng isang mahabang gabi ng kawalang katarungan. Ngunit habang inilalabas si Celestina, isang bata ang tumakbo papasok sa mansyon. Si Nico yon. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galos, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. "Nay!" Sigaw ni Nico habang yumayakap sa baywang ng kanyang ina. Yumakap ng mahigpit si Sabina, ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan at kalayaan. Ang laban ay tapos na. Ang mga bituin sa langit ay muling nagpakita. Tila binabati ang mag-inang nagmula sa dilim, ngunit nagdala ng liwanag sa buong lungsod. Subalit sa isang sulok ng mansyon, may isang telepono na biglang tumunog. Isang mensahe ang naiwan sa voice box ni Celestina na hindi pa naririnig ng sinuman. Ang boses ay pamilyar, malamig, bata, at puno ng kakaibang panganib na higit pa sa kasakiman ng mga Montenegro. Akala nyo ba ay ito na ang wakas? Ang bulong ng boses sa voice box bago ito maputol sa isang mahabang static. Hindi ko kailanman inakalang ang mga kamay kong amoy usok at harina ay hahawakan ng mga taong may matataas na katungkulan sa bansang ito. Ang bulong ni Sabina sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng VIP lounge sa loob ng Manila International Airport. Suot niya ang isang simpleng barong na may burda ng mga bulaklak, isang damit na tila napakabigat sa kanyang mga balikat,
dahil hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakakubli dahil sa hiya sa mga sugat at kalyo, ay ngayon ay malinis at maayos ang pagkakalagay sa kanyang kandungan. Sa labas ng silid, ang tunog ng libu-libong tao na naghihintay ay tila isang malakas na dagundong ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga isinisigaw ay hindi na puot o panghuhusga, kundi ang pangalan ng kanyang anak. Nico, Nico, ang munting henyo. Ang bawat palakpakan ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Sabina, isang pagkilala na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Lorenzo. Ang kanyang mukha ay maliwanag at may bakas ng tunay na kagalakan. Handa na ba kayo, Sabina? Ang buong bansa ay naghihintay na pasalamatan ang taong nagligtas sa ating lahat. Tumayo si Sabina. Ang kanyang binti ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya kay Nico na noon ay nakaupo sa isang silyang malambot. Suot ang isang maliit na barong na lalong nagpamukha sa kanya na isang batang prinsipe. Ang mga pasa sa mukha ng bata ay dahan-dahan nang naghihilom, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang bituin. "Nay, natatakot po ako," bulong ni Nico habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Parang mas mahirap harapin ang maraming tao kaysa harapin ang mga code sa computer. Ngumiti si Sabina, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Lumuhod siya upang maging kapantay ang paningin ng anak. "Anak, ang bawat taong naririyan sa labas ay saksi sa iyong kabutihan. Hindi ka na ang batang basurero sa paningin nila. Ikaw na ang kanilang bayani. Tandaan mo, ang talino mo ay regalo, pero ang puso mo ang tunay na dahilan kung bakit tayo naririto ngayon." Paglabas nila sa entablado, ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga camera flash ay tila isang pagbati ng bagong umaga. Ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno, mga piloto at mga empleyado ng airport ay sabay-sabay na tumayo upang magbigay ng parangal. Ang bawat palakpak ay tila isang awit ng paghingi ng tawad para sa lahat ng mga sandaling sila ay minalait at kinalimutan. Nang iabot kay Nico ang medalyang ginto at ang plaka ng pagkilala, hindi ang medalya ang tiningnan ng bata. Tumingin siya sa kanyang ina at sa harap ng libu-libong tao, kinuha niya ang kamay ni Sabina at nagmano siya ng may malalim na paggalang. Ang simpleng kilos na yon ay nagpatahimik sa buong auditorium. Isang pagpapatunay na kahit anong taas ng narating ng kanyang talino, ang kanyang mga paa ay mananatiling nakatapak sa lupa dahil sa pagmamahal ng kanyang ina. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ang boses ni Nico ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, malinaw at puno ng katapatan. Para ito sa nanay ko. Siya ang tunay na nagligtas sa airport dahil siya ang hindi sumuko sa akin noong ang buong mundo ay itinapon na ako sa basura. Umagos ang luha sa pisngi ni Sabina, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang tila isang panaginip. Sa mga sandaling iyon, ang bawat hapdi ng kemikal sa kanyang balat, ang bawat pait ng panlalait ni Doña Celestina, at ang bawat gabing sila ay nagutom, ay tila naglaho na parang usok. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang liham ang iniabot ng isang staff kay Attorney Lorenzo. Pagkabasa nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng abogado. Lumapit siya kay Sabina at bumulong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Sabina, may natanggap kaming impormasyon mula sa Switzerland. Ang mga bank accounts na ginamit ni Rafael Montenegro, hindi lang sa kanya iyon. May isang pangalan na laging lumilitaw bilang silent partner ng pamilya Montenegro. At ang pangalang iyon ay may kinalaman sa iyong yumaong asawa." Napatigil ang tibok ng puso ni Sabina. Ang anino ng nakaraan ay tila muling gumagapang patungo sa kanya sa gitna ng kanyang tagumpay. Ang kamatayan ba ng kanyang asawa ay hindi lamang isang aksidente?
At sino ang misteryosong tao na nagpadala ng mensahe sa voice box ni Celestina? Tumingin si Sabina sa malayo, sa asul na langit, kung saan malayang lumilipad ang mga eroplano. Ang bagong umaga ay dumating na, ngunit ang mga lihim ng kahapon ay tila mayroon pang huling hininga na nais bumawi. Hindi aksidente ang pagkamatay ng asawa mo, Sabina. Ang trahedyang kumitil sa buhay ni Benji 10 taon na ang nakalilipas ay isang planadong pagpaslang upang manahimik ang kaisa-isang taong nakakaalam ng sikreto ng mga Montenegro. Ang boses ni Attorney Lorenzo ay tila isang malamig na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na muling lumulunod sa puso ni Sabina. Sa gitna ng sandali ng kanyang tagumpay, nakatayo si Sabina sa gitna ng kanyang bagong silid, isang lugar na malayo sa barong-barong na dati nilang tinitirhan, ngunit ang marangyang paligid ay biglang naglaho sa kanyang paningin. Ang gintong medalya ni Nico na nakapatong sa ibabaw ng lamesa ay tila nawalan ng kislap, naging isang paalala na ang bawat biyayang natatanggap nila ngayon ay may nakatagong utang na dugo mula sa nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang muling pagkabuhay ng isang pait na akala niya ay nabaon na ng panahon. Ano ang ibig mong sabihin, Lorenzo? Ang tanong ni Sabina. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng takot at pagkalito. Ang sabi nila, nahulog ang sinasakyan niyang motor dahil sa madulas na kalsada. Ang sabi nila, malas lang ang nangyari sa asawa ko. Umiling si Lorenzo at inilapag sa lamesa ang mga dokumentong galing sa Switzerland. Si Benji ay hindi lamang isang simpleng electronics repairman, Sabina. Siya ang orihinal na arkitekto ng security algorithm na ginagamit ngayon ng airport. Ang talino ni Nico? Hindi yun nagmula sa kung saan. Ito ay pamana ng kanyang ama. Ninakaw ni Rafael at Doña Celestina ang disenyo ni Benji at nang magbanta ang asawa mo na isisiwalat ang katotohanan, doon na nangyari ang aksidente. Isang matalim na panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Sabina. Ang bawat alaala niya kay Benji, ang mga gabing puyat ito sa pag-aayos ng mga sirang radyo, ang mga pangarap nito na balang araw ay hindi na sila magugutom, ay tila mga piraso ng puzzle na ngayon lamang nabuo ng tama. Ang kahirapang dinanas nila sa loob ng 10 taon, ang pagtitinda niya ng pandesal sa ilalim ng ulan, ang pagluhod niya sa harap ni Celestina. Ang lahat ng yon ay bunga ng isang krimen. Pinatay nila ang asawa ko. Ang sambit ni Sabina, habang ang kanyang mga luha ay muling dahan-dahang umaagos, ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay may halong apoy ng matinding galit. Pinatay nila si Benji para lamang yumaman sila at hinayaan nilang mabulok kami sa basura habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na talino. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng habag. Ngunit may isa pang natuklasan ang mga awtoridad sa Switzerland, Sabina. May isang third party na tumutulong sa pamilya Montenegro sa paglilinis ng kanilang pera. Isang taong hindi pa natin nakikita ang mukha, ngunit gumagamit ng pangalang The Architect. At ayon sa huling mensahe, ang taong ito ay hindi natutuwa sa pagkakakulong ni Celestina. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay tila naging isang babala. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang kakaibang tensyon. Ramdam ni Sabina na sa kabila ng kanilang pagkapanalo, ang tunay na kalaban ay hindi pa rin tuluyang lumalabas mula sa anino. Ang pamilya Montenegro ay mga tauhan lamang sa isang mas malaking laro na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Biglang ang kaisa-isang cellphone ni Sabina na nasa ibabaw ng lamesa ay umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat tunog ng pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang tibok ng puso
ng panganib. Nagkatinginan si Sabina at Lorenzo. Dahan-dahang iniabot ni Sabina ang kanyang nanginginig na kamay at pinindot ang answer. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga, ngunit wala siyang narinig na boses sa kabilang linya. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paghinga ng isang tao. Isang malamig at kontroladong paghinga. Pagkatapos, isang boses ang bumulong. Isang boses na kailanman ay hindi makakalimutan ni Sabina dahil ito ang boses na narinig niya sa voice box ni Celestina. Ang mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng libingan ay madaling gumuho. Sabina Morales. Ang bulong ng misteryosong boses. Ang akala niyo ay wakas na ang lahat, pero ang totoo, ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ingatan mo ang iyong anak, dahil ang talinong nagligtas sa inyo ay siya ring kikitil sa huling hininga ng inyong lahi. Nabitawan ni Sabina ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa alpombra ay tila ang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang kapayapaan. Napatingin siya sa kwarto ni Nico kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak, walang kamalay-malay sa bagyong muling dumarating. Lorenzo, hindi pa tayo ligtas. Ang bulong ni Sabina, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Narito pa sila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo tuluyang nauubos. Ang gabi ay tila naging mas madilim at ang bawat anino sa loob ng silid ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Nagmamasid sa mag-inang akala ay nakalaya na mula sa basura, ngunit ngayon ay nahaharap sa isang mas malupit na katotohanan. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng kanilang bagong tahanan ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Matapos ang pananakot mula sa The Architect, si Sabina ay hindi na muling nakaramdam ng ganap na katahimikan. Ang bawat anino sa labas ng bintana, ang bawat huni ng hangin sa gabi, ay tila isang mensahe mula sa isang kaaway na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ang bawat galaw. Nakatayo si Sabina sa tabi ng kama ni Nico, pinagmamasdan ang payapang pagtulog ng kanyang anak, habang ang kanyang sariling mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang kwintas, ang huling alaala ni Benji. Hindi na siya ang inang nanginginig sa takot sa putikan. Ang bawat hapdi ng kemikal na dumanas sa kanyang balat ay naging isang makapal na baluti sa kanyang kaluluwa. Nang muling umilaw ang computer ni Nico sa gitna ng kadiliman, hindi gulat ang naramdaman ni Sabina, kundi isang malamig na determinasyon. Isang bagong mensahe ang lumitaw sa screen, isang countdown na kulay lila, na tila isang digital na bitay para sa kanilang pamilya. Nay! Ang mahinang tawag ni Nico na nagising mula sa liwanag ng screen. Nahanap niya tayo. Sinusubukan niyang burahin ang lahat ng ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Papa. Kapag natapos ang countdown na ito, mawawala ang lahat ng file na nakuha ni Attorney Lorenzo. Dahan-dahang lumapit si Sabina at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Ramdam niya ang panginginig ni Nico, ngunit ramdam din niya ang talino nito na tila isang naglalagablab na apoy. Hindi niya tayo matatalo, Nico. Ang talino mo ay hindi galing sa basura, kundi sa pagmamahal ng iyong ama. Isipin mo si Papa. Isipin mo ang katotohanang pilit nilang ibinaon. Sa mga sandaling iyon, ang digital na digmaan ay muling nagsimula. Ang mga daliri ni Nico ay sumayaw sa keyboard, lumilikha ng isang mabilis at ritmikong tunog ng pagpindot na tila isang huling depensa ng kanilang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang si Nico ang lumalaban. Si Attorney Lorenzo ay mabilis na dumating. Dala ang mga huling piraso ng ebidensya mula sa Switzerland na maglalantad sa tunay na mukha ng The Architect. Sabina, nakuha na namin ang koneksyon! Ang sigaw ni Lorenzo habang mabilis na ipinapakita ang isang file. Ang The Architect ay hindi isang estranghero. Siya ang dating kasosyo ni Benji na nagtaksil sa kanya para sa pera ng mga Montenegro. At narito siya. Nagtatago sa likod ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng huling algorithmic code,
na iniwan ni Benji sa kanyang lumang drive, nagawa ni Nico na baligtarin ang pag-atake. Ang countdown ay huminto at ang lahat ng mga lihim na file, ang mga transaksyon, ang mga plano ng aksidente kay Benji at ang lahat ng pagnanakaw ay sabay-sabay na ipinadala sa lahat ng sangay ng media at sa international police. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, isang katahimikang hindi na puno ng takot kundi ng tagumpay. Ang boses ng The Architect ay narinig sa huling pagkakataon mula sa mga speaker, isang gumaralgal na boses na puno ng galit at pagkatalo. Bago ito tuluyang naglaho sa isang mahabang static. Nagawa natin, Nay. Ang bulong ni Nico habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Sabina. Ligtas na po si Papa. Sa alaala ng lahat, humarap si Sabina sa bintana kung saan dahan-dahan nang sumisikat ang araw sa Manila. Ang langit ay puno ng kulay kahel at ginto, tila isang pagbabasbas para sa isang mahabang gabi na natapos na. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga sugat ay naghilom na, ngunit ang mga bakas nito ay mananatiling paalala ng kanyang pakikipaglaban. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang medalyang ginto na nasa lamesa, hindi ang bagong bahay na kanilang tinitirhan, at hindi ang pera mula sa mga Montenegro na kinuha ng gobyerno. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal na nanatiling buo sa gitna ng basura, ang dangal na hindi kailanman nabili, at ang katotohanang sa wakas ay malaya na silang lumakad sa ilalim ng liwanag ng araw nang walang kinatatakutan. Sa huling sandali ng kabanata, inilabas ni Sabina ang kanyang lumang basket ng pandesal. Ang basket na naging saksi sa lahat ng kanyang hirap. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang glass case sa gitna ng kanilang sala, tila isang sagradong relic. Dito tayo nagsimula at dito natin laging tatandaan kung sino tayo. Bulong ni Sabina sa hangin, tila kinakausap ang kaluluwa ni Benji na ngayon ay panatag na. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumagapang sa malinis na sahig ng isang maayos na kusina, nagbibigay ng gintong kislap sa mga garapon ng harina at asukal. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinahong paghinga ng hovens at ang mabangong amoy ng bagong luto na pandesal ang namamayani sa hangin. Nakatayo si Sabina sa harap ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay bihasa pa ring humuhubog sa masa ng tinapay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng sugat at pamamaga mula sa malupit na kemikal at ulan, ay ngayon ay makinis na at payapa. Tila bawat kalyo ay naging bahagi na lamang ng isang malalayong gunita. Hindi na siya nagbebenta sa gilid ng kalsada sa ilalim ng bagyo, ngunit pinili ni Sabina na manatiling gumagawa ng tinapay. Para sa kanya, ang bawat piraso ng pandesal ay simbolo ng kanyang pinagmulan, isang paalala na ang pinakamasarap na tagumpay ay yaong dumaan sa matinding apoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Nico. Hindi na siya ang batang marusing na may dalang mga kable mula sa basura. Suot niya ang kanyang uniforme mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagkumbaba. Lumapit siya sa kanyang ina at dahan-dahang humalik sa pisngi nito bago kumuha ng isang mainit na tinapay. Nay, tapos na po ang huling exam ko para sa semester na ito. Ang boses ni Nico ay puno ng kagalakan. Sabi ng Dean, ang binuo kong algorithm para sa disaster response ay gagamitin na sa buong bansa. Gusto nilang pangalanan itong Benji Morales Protocol bilang parangal kay Papa. Napatigil si Sabina sa kanyang ginagawa. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa larawan ni Benji na maayos na nakalagay sa ibabaw ng piano. Ang hustisya ay hindi lamang dumating sa pamamagitan ng pagkakakulong ng mga Montenegro at ng The Architect, kundi sa pagbabalik ng dangal ng taong pilit nilang binura sa kasaysayan. Matutuwa ang Papa mo, Nico, bulong ni Sabina. Ngayon, hindi na tayo nagtatago sa dilim.
Ang talino mo ay naging tulay para sa kaligtasan ng marami, katulad ng pangarap niya noon. Minsan, sumasagi pa rin sa isipan ni Sabina ang mukha ni Doña Celestina sa likod ng rehas, isang matandang babaeng nawalan ng lahat ng yaman, ngunit mas lalong nawalan ng kaluluwa. Sa loob ng puso ni Sabina, wala nang puwang ang puot. Ang pagpapatawad ay hindi niya ibinigay dahil karapat-dapat ang mga Montenegro, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na pasanin na matagal na niyang ibinaba sa tabi ng kanyang lumang basket ng pandesal. Sa labas ng kanilang bintana, makikita ang mga eroplano na dahan-dahang lumilipad patungo sa malalayong dako. Dati, ang bawat ugong ng makina ay nagdadala sa kanya ng takot at pait. Ngunit ngayon, ito ay tunog na lamang ng mga taong naglalakbay patungo sa kanilang mga pangarap. Niyakap ni Sabina si Nico ng mahigpit. Damang-dama ang tibok ng puso ng kanyang anak, ang kaisa-isang kayamanan na higit pa sa anumang ginto. Ang kanilang paglalakbay mula sa basura patungo sa liwanag ay hindi lamang kwento ng pagbangon, kundi kwento ng isang inang naniwala ng higit sa nakikita ng mga mata at ng isang anak na nagmahal ng higit sa nararamdaman ng sariling hirap. Ang bukas ay hindi na isang malaking katanungan na puno ng pangamba. Ito ay isang pangako. Isang pangakong ang bawat pagsasakripisyo, gaano man ito kaliit sa paningin ng mundo, ay may katumbas na himala sa dulo ng bahaghari. Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang naglaho. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng init ng kanilang tahanan, habang ang halimuyak ng tinapay at pag-ibig ay patuloy na bumabalot sa bawat sulok ng kanilang bagong buhay.